Yun, mga kaibon, magandang buhay po sa inyo. Babalik ang MBA Law and Aviary. Yan, dito ko ngayon sa aking tindahan. Pag-usapan na nga natin yung nilalanggam rin ba ang inyong nest box at cage. Yan yung topic natin ngayon. Bali, ngayon summer talagang uso na naman ang langgam. Yan. Bakit nga nagkakaroon ng langgam sa ating mga cage at kung paano nga natin lulunasan o maaalis ang langgam dun sa ating mga kulungan. Yan, lalo na sa mga mga lovebirds natin. Yan, kalimitan talaga nandun yan sa mga nest box, dun sa mga itlugan nila. Doon talaga yung naglalagi kasi nga may mga pagkain doon. Kaya mamaya pag-usapan natin kung ano nga yung mga dahilan at kung paano nga natin to may iwasan. Yan, mamaya pag-usapan natin pagkatapos ng intro ito. Yon, welcome back mga ibon. Back to topic tayo. Pag-usapan pala natin ngayon, nilalanggam rin ba yung nest box? Yan, sa panahon ngayon kasi summer at usong-uso na naman ng mga langgam kahit nasa mga bahay, yun, sa bahay namin meron talagang langgam. Summer na, mainit na yung pinagpupugaran ng mga langgam, naghahanap sila ng mga panibagong pagpupugaran kung saan sila safe. Siyempre yung sa mga bahay nga, diba? Mga sa pader, market yan, naghanap sila ng mga masusuktukan nila. Ganon din yan sa ating mga cage. Lalong-lalo na pag yung mga cage natin nakadikit sa pader o nakasabit sa ating mga bahay o sa mga poste. At yung iba naman, yung cage ay nakapatong sa ilalim ng lupa. Talagang aakyatan tayo ng mga langgam ngayong summer. Ayun, pag-usapan nga natin yung topic na yan. Ayun yung mga kaibon, bago nga natin pag-usapan yan. Kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, MBA Law and Aviary, please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Yan, katulad na itong pag-usapan natin. At please share na lang po sa mga kaibigan, kamag-anak at mga kapitbahay na gustong mag-alaga ng ibon. Magandang hobby nga ang pag-aalaga ng ibon kasi nga ito ay stress reliever. Yan. Balik tayo dun sa topic natin na nilalanggam rin ba ang inyong nest box at cage. Saan ba nagmumula yan? At ano bang bakit nga nilalanggam ating cage? May mga kadahilanan yan. Siyempre, ang mga langgam ay nakakapunta at namamahay sa iba't ibang lugar, sa bahay, sample sa mga bahay, sa mga pader, sa puno. Yan. Pwede rin silang namahay sa cage natin, ating mga ibon, dahil sa mga sumusunod na dahilan. Isa-isahin natin ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nilalanggam cage or nest box. Siyempre, number one, nakakit sa pagkain. Ayun yung number one na dahilan kung bakit nilalanggam, dahil nga sa pagkain. Kasi alam nilang maraming mga pagkain na naiiwan o mahuhulog dun sa mga cage at dun sa mga yung mga saluhan natin ng mga tae, ng ibon, nandun yun sila at nangingain. May mga natitirang pagkain ng ibon, sabi ko, lalo na yung mga natatamis at nalutong at yung mga seeds yan, yun talaga ang nilalanggam, pati nga yung mga tubig kasi diba bibigay tayo ng tubig, naglalagay tayo ng mga vitamins, matatamis yun.
tapos naiinom ng mga ibon, yung mga patak nun or sa dumi, matamis na rin. Kaya yung mga langgam ay talagang umakyat at nangingain dun sa ating mga cage. Talagang nakakakit sila sa mga nakakalat. Doon naman tayo sa pangalawa, naghahanap ng tubig yun. Sabi nga kanina, pwede rin sa tubig kasi nga yun yung bibigay tayo ng mga vitamins. Matamis na yung tubig, yung mga natatapon, iniinom nila, natatapon o nasasagi, na nababasa yung kanilang yan, lalo na yung mga purchase, yung mga dapuan, tapos yung pang nesting material. Yan, katulad sa African lovebird, ang nesting material niya yung mga kusot, nababasa yan. Tapos yung sa parakeets naman, ang nesting material nila yung kanilang dumi, pwede rin pagmulan langgam dahil na pag nabasa yun, gustong gusto ng mga langgam yun kasi na dinudumi nila yung vitamins na inom na naakit talaga yung mga langgam lalo na sa mga mainit na panahon. Umiinom din yan ng mga tubig. Tapos din tayo sa pangatlo, naghahanap sila ng ligtas na tirahan. Yan gaya nga ng sinabi ko kanina bago tayo mag-umpisa ng topic, yung intro ko, na naghahanap sila ng ligtas na lugar yan sa panahon ng tag-init. At yun nga, yung cage at nest box ang tahimik at ligtas na lugar yan para nga sa mga langgam. Siyempre doon sila nagtatago sa mga pugad yan, sa mga nest box. Nandun yan, namamahay sila kasi alam nilang safe na safe sila doon. Lalong-lalo na pag yung hindi natin madalas na linisan or ginagalaw yung ating mga cage na hindi natin nililinisan at dun sa mga nest box naman hindi na ililinis na nandun yung mga dumi at hindi natin madalas malinis. Yan. Tapos doon naman tayo sa pang 5 o pang 4. Siyempre, yun nga, yung sabi ko nga, kung yung lugar na pinaglalagyan natin ay nakasabit sa pader, sa puno, or sa poste na nakapatong sa ng lupa, diyan talaga magmumula yan. Kasi diba, ang mga langgam gustong gusto yan sa mga lupa. Sumisiksik yan, gumagawa ng pugad. Kaya yung lugar na pinaglagyan natin ng cage, napipilitan talaga umakyat sila kasi nga may mga pagkain na engganyo. Tapos kung malapit din sa mga halaman, yan, dun talaga umaakyat din yung mga langgam. Tapos meron pa yung mga maruruming kagamitan sa cage yan, tulad ng patukaan, yung sa painuman nila, pati yung mga yung tawag din yung parang saluhan ng mga dumi. Hindi natin nalilinis, kailangan talaga linisan yon. Yung mga lumang nesting material yan, gaya ng mga kusot, tapos yung mga dumi nila sa parakeets, talagang linilinis yun. Kasi ako pagka magpapanibagong clutch sila, inaalis ko yun kasi inaalis talaga ng mga parakeets yun. Tinutulungan ko na sila alisin yung mga dumi-dumi yan. Yung kasi yung pinagmumulan ng mga pinagmumulan ng mga langgam na naakit sila nga, sasarapan nga doon sa mga pagkain na natitira. Yun nga, kaya nga ang bilis nilang dumami dahil nga doon sa mga pagkain na natitira natin na ibinibigay sa mga parakeets. Kailangan talaga katamtaman lang yung mga binibigay natin ng mga seeds yan sa kanila. Tamang-tama lang sa kanila kung ilan lang yung piraso yung ibon nyo, konting amount lang na binibigay para walang masayang or matapon.
Talagang ayun yung number one na ano na pwedeng mangyari, naakyatan talaga ng langgam. Kasi ayun nga yung mga gusto nilang pagkain, na yung mga seeds na natitira o na itatapon. Yan. Ano nga ang yun yung pag-usapan natin, ano nga ang magandang gawin para nga malinis or hindi na siya puntahan ng mga langgam. Madali lang naman yan, tulad yan, sabi ko, kung marumi ay lagi tayo maglilinis, lilinisan natin yung mga natapon na pagkain, yun, lalo na dun sa mga saluhan ng dumi ng tae. Naandun, maraming marami silang naiipon na mga nahuhulog. Kailangan natin linisan yun. Kung kinakailangan weekly tayo maglinis, or pwedeng kung hindi naman kayo busy, everyday na bago kayo magpakain, ay alisin nyo lahat yung mga dumi na yun. Para maiwasan nga yung mga langgam. Tapos meron pang isang mas mabisa. Yan, ginagamit ko yung ini-spray ko na wash out. Yan, wash out. Mabibili yan sa sa mga pet shop or sa mga online store. Yan, sa may Shopee or Lazada. Yan, may mga sa mga pet shop naman, marami rin mabibilihan diyan. Yung wash out na ihalo nyo lang sa tubig at i-spray nyo sa kanilang pag yung langgam ay napansin nyo nasa loob ng nest box, kahit hindi na dun sa loob ng nest box, yung sa labas lang, yung makikita nyo yung dinadaanan lang nila, sprayan nyo lang yan, matataboy na yan, maamoy na nila yan. Kasi kung halimbawa may itlog dun sa loob ng nest box, i-sprayan nyo, baka mabugok yung itlog at hindi na mapisa. Kaya ang may sasuggest ko, may advice ko sa inyo, yung area na sa labas na dinadapuan ng dinadaanan ng langgam, doon yun na lang i-sprayan. At sa mga cage, i-sprayan nyo yun. Tapos kung saan pinagmulan, sa pader, makikita nyo, i-sprayan nyo yung lugar na yon, o sa lupa na makita nyo yung langgam, yun, matataboy na yun at maaamoy nila yung wash out na yan. Pero hindi naman yan, safe naman sa ating mga ibon yung wash out, kasi nga pwede nga natin ipaligo sa kanila, sprayan natin sila para yung mga insekto na sa kanilang katawan maalis. At yun nga, yung mga langgam na maalis talaga yun 100%, na may tataboy natin yung ating mga langgam dun sa ating mga cage at nest box. Yan, sana naintindihan nyo yung aking advice o payo na pag nilalanggam nga yung ating cage at nest box. Yan. Hanggang dito lang po ang aking pagbibigay sa inyo ng ng advice nga dun sa langgam, na bakit nga nilalanggam ang ating mga cage. Wash out lang po ang ating bibilin at linis lang ng cage para hindi siya langgamin. Yan, hanggang dito lang po mga happy breeding mga kaibon. Halina't magsimula sa pag-aalaga ng ating mga feathered friends punong saya. Sa MBA Loft Aviary, your journey takes flight, providing them care with all of your might. Bigyan ng malinis na water and healthy seeds, your feathered companions fulfilling their needs. A comfortable shelter where they can freely fly. Watch them thrive with love beneath the wide sky. Sa bawat huni, ligaya'y nadarama. Sa pag-aalaga, busilak ang ganda. Yan ang MBA Loft Aviary, the best place to be.